Yun, ang hirap ng trabaho ko, puro tayo reklamo, nagiging doble yung pasanin natin. Mahirap na ngayong ginagawa mo, ayaw mo pang gawin. Kaya doble yung nagiging pasanin natin. Samantalang kung mahirap nga yung ginagawa mo, oo, mahirap. Pero gusto ko itong gawin dahil may pagmamahal, dahil nagmamahal ako. Diba? Kahit mahirap itong ginagawa, kung minamahal ko ito, mayroong pagsasakripisyo, gagaan ito, mawawala yung hirap na yon. Parang basketball. Di ba? Mahirap man itong pakatakbo-takbo, pero gusto kong gawin dahil mahal ko ang basketball, hindi mahirap. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung may ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili, ang mawawalan nito. Ngunit ang naghahangad na mawalan nito, ang makakatagpo nito. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig, kung sarili naman niya ang mawawala? Sa ano maipagpapalit ng tao ang kanyang sarili? Darating nga ang anak ng tao, taglay ang kaluwalhatian ng kanyang ama, at kasama rin ang kanyang mga banal na anghel, at doon niya gagantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Totoong sinasabi ko sa inyo, na makikita ng ilan sa inyo ang anak ng tao na dumarating bilang hari, bago sila mamatay." Ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang kapalit nito ay ang kanyang buhay? Ito po yung talatang ating narinig ngayon sa ating banal na ebanghelyo, na ang tinutukoy po ditong buhay ay yung buhay natin sa kabila, hindi itong buhay nating maikli dito sa mundong ito. So marami sa atin ang naghahangad ng magandang buhay. Halos lahat tayo, sino nga bang ayaw? Pero ang problema nito, sa sobrang paghahangad natin, gumagamit na tayo ng mga pagsasamantala sa kapwa, illegal na gagawain, sumusuporta sa mga gawaing masama, at nagiging instrumento tayo ng dyablo. Instead na maging instrumento tayo ng kapayapaan at katiwasayan dito sa ating maikling buhay sa mundo. Sa pagpatataguyod natin ng kapayapaan at kapanatagan dito sa mundo, nag-iipon tayo ng unti-unting kayamanan doon sa buhay sa kabila. At yun ang buhay na dapat nating pinaglalaanan. Yun yung walang hanggang buhay. Kasama natin ang Diyos at ang mga banal. Mga kapatid, sino nga bang hindi tatanggi sa kayamanan? Kaya kahit ano pa ang maging resulta nito, hindi na mahalaga yung resulta. Itong kayamanan na lang ang pinapahalagahan natin. At sa unang bahagi ng ating banal na ebanghelyo, may tatlong alituntunin ang pagsunod kay Kristo. Marami kasi sa atin, na-touch ako sa homily ni Father, susunod ako sa kay Kristo. Ganun agad. Kaya yung pagsunod ay hindi naman masama. Pero kapag may nakita kang hindi maganda sa simbahan o kahit anong relihiyon ka pa, agad-agad kang bibitaw, agad-agad kang titigil. Kasi hindi mo nadaanan yung tatlong requirement. Yung paglimot sa sarili, lilimutin natin ang sarili natin. Yun yung unang-una. Pasanin ang krus. Papasanin natin yung ating mga problema, yung ating krus, kung ano man yan, ay hindi natin dapat takasan, pasanin natin yan. At ang ikatlo, saka tayo susunod kay Kristo. Yung paglimot sa sarili, kapag nagawa natin itong mabuti, kahit ano pa yung panlalait sa atin, pambabash sa atin, kahit mismong itong ating leader, church leader, pare o pastor, i-bash tayo, personalin tayo, hindi tayo bibitaw. Tayo, ang importante, kay Kristo tayo sumusunod. Kahit i-bash tayo ng pare o mga pastor, ang importante, kay Kristo tayo sumusunod. Kaya yun yung paglimot sa sarili. Kumbaga, hindi na tayo masasaktan kasi sarili ko lang to eh. Yun yung pinakamahalaga. Yung tanggalin mo na yung pride mo bilang ikaw dahil ang sinusunod mo ay ang ating Panginoon. Kapag sinasaktan kanila, hindi tulog ang Panginoon, nasasaktan din siya dahil kasama natin siya. Marami tayong krus sa buhay na hindi dapat nating talikuran. Unti-unti, mabigat ang krus, mabigat talaga, pero unti-unti itong gumagaan. Kapag mayroong pagmamahal o ginugusto na natin gawin. Walang pinag-iba yan sa larong basketball. Maraming mga kabataan ang adik na adik sa basketball. Pero kung tutuusin, ang hirap ng larong basketball.
Dahil tatakbo pabalik-balik sa court, mag-aagawan kayo sa bola, tapos isushoot nyo. Di ba? Ang hirap nun. Tatakbo kayo pabalik-balik, ang hirap ng tumakbo. Pero dahil minamahal nila, dahil gusto nila yung ginagawa nila, nag-i-enjoy sila. Kaya tayo, halimbawa, eto yung buhay natin, ito na yun. Ang hirap ng trabaho ko, puro tayo reklamo. Nagiging doble yung pasanin natin. Mahirap na ngayong ginagawa mo, ayaw mo pang gawin. Kaya doble yung nagiging pasanin natin. Samantalang kung mahirap nga yung ginagawa mo, oo, mahirap. Pero gusto ko itong gawin dahil may pagmamahal. Dahil nagmamahal ako. Diba? Kahit mahirap itong ginagawa, kung minamahal ko ito, mayroong pagsasakripisyo, gagaan ito, mawawala yung hirap na yon. Parang basketball. Di ba? Mahirap man itong pakatakbo-takbo, pero gusto kong gawin dahil mahal ko ang basketball, hindi mahirap. Para sa akin, laro na yon. At yun ay hahanap-hanapin na ng katawan ko. Ganun yung, saka naman tayo susunod ngayon kay Kristo. Natupad natin yung 3 requirements, at kahit anong pagsubok yung dumating, hindi tayo gigiba. Hindi tayo aayaw. Life is beautiful. Salamat po sa panonood. Buhay mo at buhay ko ay mahalaga. Kahit nasa mundong ito ay may kusang, laksan ng damdamin mo ang iyong kalooban. Ang tulong niya'y laging makakamtan. Bigyan mo ng halaga ang tanging buhay mo. Ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Doon sa langit na walang hanggan, ikaw ay liligaya. Si Jesus at tayo ay magkakasama. Ang pangako ng Diyos lagi mong panghawakan. Basta't wag ka lang mag-alinlangan. Mga kasalanan mo'y dapat nang pagsisihan. Ang tulong niya'y laging makakamtan.